Okay, so foundation engineering naman tayo. Now let's discuss this problem involving pile caps. Yan. So the pile cap shown in the figure supports a 500 millimeter square column. 500 millimeter, gawin ko na lang bang ano? Ito yung column na yan. So that's a square, no? It's a square column. 500 millimeters. 500 millimeters per column. So, dimensions A ay 0.9. Isa lang lalagyan ko. Yung B ay 2.4. Tapos, effective depth, okay, D. Diameter of each pile, okay, so 350. Dito na lang. 350 millimeter diameter. No? So, column factor loads, may PU tayo. 1,800 MU. 180. So, strength reduction factor, binigay na rin. So, NECP 2050 na yan. 0.75 for shear and 0.9 for moment. Ultimate to. For moment. Tension, controlled, no? Ganyan. 0.9 na siya. Okay, so compute the punching shear stress of the column. Yung punching shear stress of the most heavily loaded pile. And punching shear stress. Puro punching shear muna pala tayo, no? Kasi meron ding wide beam shear, eh. So, punching shear stress of the least heavily loaded pile. Okay, so punching shear stress. So basically, yung sinasabi nga dito, combined stresses lang to. Diba? So syempre kaya ko ba yan na dito? Ang PU, nasa column yon. Okay, so sabihin na lang natin na di ko lang mapakita kasi. Yung marunong mag-drawing eh. So, andito. Hmm, sige na nga. Try ko na lang. So, ano lang naman ito yung column. Pero circular yan ha. Tapos, column. And then may piles. Mas malaki pala siya kaysa sa piles. Column. Tapos, pile na 350 lang. Ito ay 500 eh. Tapos, dito lang yung piles. Mga ganyan. Ngayon lang, kahit di ko na i-3D, no? Ayan. So, yung column load ay, yan, 180 kilonewton. Dito na lang. May load to PU. 180. 1,800 pala. Tama? Kilonewtons. So, syempre, since, ano naman to, pantay-pantay lang yan. Equally distributed yan, di ba? Ganun. So, pwede nating makuha yung mga reactions nila. Pero ganito, isulat muna natin, ano bang mga stress mga yan? Meron kang axial and meron kang moment. Ito axial, meron kang moment. Combined stresses lang yan. Di ba? So, sumba natin. Combined stress na lang. Sigma na lang muna natin. Mag-strema muna tayo dito banda. Strength of materials lang to. Combined stresses. So, due to axial and moment, no? Flexure. AF na lang. Axial and flexure. So, sa axial, force over area. So, force over area. Yung plus minus, depende kung positive yung tension yung compression eh. Eh yung sa flexure, MC over I, di ba? MC over I. O, ayan. Pero ito kasi, ang ginagawa kasi natin dito is, yung reaction, minomodify natin, di ba force over area to? Yung stress. Paano ko ba siya i-express dyan? That is a force over area. Lagay natin. Di ba naka-force over area yun? Ibahin ko lang kulay.
Kapal. Force over area. Ayan, force over area. Okay? So, ang kailangan lang kasi natin yung reaction, naka-force. So, pag imo-modify natin, combined stresses lang to basically, na minodify. So, ang force, pag minultiply natin pala yung lahat by area, to multiply mo by area. Diba? So, ito ay force over area, multiply by area. So, force na lang siya. And yun na yung reaction. Yun na yung reaction sa bawat pile. In terms of force lang tayo, hindi na stress. Basically, minultiply mo by area. So, ito, ano to? P na lang to, di ba? Force na lang yan. Pero kung, na mo, inanalyze mo, for bawat pile, di-divide mo yan kung ilan sila. P over number of piles. Then plus minus, di ba? Then yung M as is moment. Actually, MX, meron talaga yan. May MX tapos MY. Di ba? Kung saan ka nagmo-moment. Ito, isa lang naman yung binanggit na moment. No? And then, parehas lang naman kasi sila. So, strength reduction factor. Isa lang yung sinabi, MU. Ito pala, MU. So, lobat na ako. Paano yung direction niyan? So, pwede namang dito, pwedeng dito. Pero isa lang naman kasi yung sinabi, no? So, isa lang ilalagay mo. Sabihin natin isang direction lang yan na moment. Then, symmetrical din naman kasi to. Kaya walang kaso. So, kung lalagyan natin to, moment, bayin na lang natin pag ganito. Wala naman kasing kaso yan kasi di naman nagsabi yan na kung alin side yung most heavily loaded and least heavily loaded, 'di ba? So ayun, so M, tapos since ganun yung assumption natin, so ang mga distance na niyan ay from the centroid na, no? So ayun, M what? MX distance MX over I. So ito na yon. Ano ba yung ginagamit natin sa moment of inertia? Ano ba muna yung moment of inertia? Di ba ano lang naman yun? Second moment of area. Ganun, second moment of area. Second moment of area. Area, moment mo uli. So, AX squared, parang ganyan. Di ba nag-multiply na tayo by A sa ito moment of inertia? Dito ko pala siya ilagay, no? Okay, moment of inertia, that is just second moment of area. So, area times yung summation na, since pare-pares naman sila ng area, so factor out ko ng area. Summation na lang yun na x squared. Kaya, dyan natin, minomodify natin yung minomodify natin yung equation. So, imbis na I, dinivide mo na by A, so summation ng x squared na lang to bali. Diba? Ganyan yung ginagawa natin sa moment. Yan. So, ayan siya. Summation of x squared na lang yan. So, paano na yan? Ang tinatanong punching shear stress. Charge ko nga muna. Punching shear stress. So, kailangan natin ng force doon. Divide lang natin sa area. Di ba? Shear force. Okay? So, paano na gagawin natin dyan? Punching shear stress of the column. May na, force muna unahin natin. Solve muna natin yung mga force. Okay? So, gawa natin ang formula. Yung mga force, RU, pangalanan na natin RU. Ito na yun. So, force, ito yung actual stress equally distributed lang naman yan. So, force over N lang yun. Diba? O, plus minus, depende pa sa sign nito. Kung positive siya, ano ba? Positive natin compression no? Positive compression. Kasi ito compression naman talaga to. Mo-compress mo yung load. So, ano tayo ito? Babalansehin niya, compression din. Kinocompress niya rin yung part na yan. Okay, MC over I, moment.
M, yung C niya, ano na, yung distance lang naman yun, over I, moment of inertia, summation of x squared. Ayan. So, pare-parehas lang naman sila ng x, diba? Summation ng x squared. O, ganun. Pwede natin gawan yan. Formula. So, ano to? 180. So, magiging, ano ba ang answer natin dito? Magiging kilonewton. Pwede naman, kilonewton meter. Tapos meter din to. So, kilonewton meter squared. Divide mo dapat naka-meter ka rin dito. Or, naka-square millimeter ka dito. Kilonewton meter ka na lang. Goods na yan. Mag-kilonewton meter ka na lang parehas. 1,800 divided by ilan yun? Ilang piles? 1, 2, 3, 4, 5. Divide by 5. And plus. Plus muna natin. So, meron tayong mapapalabas dito na RU1. Ikaw ba si 1? RU1. Pangalanan pala natin, no? So, siguro ito yung pangalan nating 1. Dalawang pangalan eh. 1, 2 para parehas sila. Tapos 3 yung hindi. Tapos 4, 5. 4, 5 naman parehas. 3 lang ang naiiba. Gitna siya eh. So, RU1 equals RU2 na rin. Then, RU3, RU4 equals RU5. Ayan. So, P over N tapos moment. Ito, yun na yung 180 kilonewton meter. Multiply natin sa x. Lagi ko na lang siya as x. Tapos ito, summation ng x squared. Galing ka sa syempre. Galing ka dito sa centroid. Diba? So, ang mga x na yan ay, kailangan ko pala kunin pa to. 2.4 daw yung b, so 1.2. Itong distance na to ay 1.2 lang. Yung distance na yan ay 1.2 lang. Tigo 1.2. 1.2 meters. 1.2 meters. So, ganun. No? Ayan. So, nilet ko as x kasi substitute pa natin yun. So, ilang 1.2 yan? 1, 2, 3, 4. Apat. Apat na 1.2 x squared. Ayan na. So, para makuha natin yung pinaka-compress kasi compressive yung actual natin. So, compression na lang din natin yung positive, no? So, pag compressed, ito umaangat. Tension tong 4 and 5. So, yun yung mga negative. 1 and 2 yung compressed. Okay? So, ang x na niyan ay, yan yun, distance galing sa centroid. So, 1.2 lang din. Ayan. So, that is, ayan. Tama? 397.5. Yan yung mga mga nako-compress. 397.5 kilonewtons. Compression yan sila. No? Ganun. Okay. And then, kapag zinero ko to, kasi dito walang moment sa gitna, 'di ba? Walang moment sa gitna, pantay lang to sila eh. So pag ginawa kong 0 yung x, napalabas ko yung 360 which is yun yung sa gitna, si RU3, 360 kilonewtons. And then pag ginawa ko namang minus, which is tension na tong 4 and 5, so pag positive compression na, wait lang. Balik ko yung x na 1.2. Okay, so that is 322.5. Positive pa rin. So, compressed pa rin yun. Nabawasan lang. So, di na yun yung most stressed. Ang tanong dito, saan yung most stressed? 322.5 kilonewton. Yan, reactions yun eh. Ayan, ito yung most stressed. Yung RU and R1, most stressed. No? 397, 360. Tapos, 322. Ayun yung most stressed sila.
most stress. Hinaka na si stress. Tanong, compute the punching shear stress of the column. Punching shear lang pala yung tinatanong dun eh. O paano yun? Back up pa natin na yan sa structural concrete. May code provision na para dyan eh. Sige, hanapin natin yun. Saan ba yan banda? Punching shear stress. Parang nandito yan sa sectional strength. Ayan, sectional strength yan. Two-way shear. 147. In-extract ko na yung mismong chapter 4. Ayan, 147. For one-way shear, two-way shear strength. Dito ba yun? Mali pala ako. Yan, two-way member. Two-way. Ito. Ayan. Ito, for a two-way shear, vertical sections shall be located so that the perimeter BO is a minimum but need not be closer D over 2. Okay, to A and B. Okay. To A and B. So, for edges or corners ng column, ayan, for column mo. Concentrated loads or reaction areas. So, need not be closer. D over 2. So, D over 2 sa kabila. No? D over 2 rin sa other side. So, I need not be closer. Then, changes in slab or footing thickness such as edges of capitals, drop panels, or shear caps. So, yun lang yun. Attach nga natin yun. Ito yung mga critical section for two-way shear. Punching shear, two-way shear. Ayan. Again, for two-way shear, in critical section shall be located so that the perimeter BO. Kasi tinatanong, punching shear stress, di ba? Ayan, ng column. Column. Ayan. Need not be closer than D over 2 sa edges ng corners ng column. So, ayan. So, sabihin natin ito. Pwede ko ba, okay na to? Tanggalin ko na yan. Sabihin natin ito. Itong distance na to ay, di ba ito yung, ibang kulay. Pangit naman, sakit sa, i-red na lang natin. Ayan. Red na nga lang. Joke, blue na lang. Indecisive. So, need not be closer, D over 2. So, D over 2 sa kabila raw. D over 2 rin sa kabila. Then, doon na rin yan sa other sides nila. So, tigdi D over 2. Tama. Sa column. So, ganun yung nag-working sa code. But parang di na to square. Square pa rin dapat yan. Ayan. So, yun yung perimeter niya. Kasi yun naman yung nagkikiskisan, di ba? Yung perimeter naman. Shear tayo eh. So, pangalanan natin ayan, C yung column. Yung length ng column is in C. So, basically, ito ay C plus kalahati. Ito raw ay D over 2. Di ba? Sabi, ito raw ay D over 2. Ito rin ay D over 2. And D over 2, D over 2. So, total of D. So, C plus D bale. And D over 2 to. Siyempre, ganun din yun sa kabila. D over 2. So, ibig sabihin itong buong to ay C plus D na. No? Yung BO. So, perimeter naman yung pinapahanap natin dyan eh. So, yun yung kumikiskis dyan.
So again, pag ganyan, nominal din yung ginagamit natin. Punching shear. So, paano formula nun? Pag anin ko na lang V para sa shear. Pero stress yan Punching shear, V sub P ko na lang. Or two-way. Yun, two-way. One way yung wide beam. V1, V2. Okay na yun? V sub P for punching. So that is VU. Excuse. Yung result, yung shear yan sa column. VU over what? V over V, di ba kasi nominal lang naman. Tapos, BO times D. Wherein, yung BO is, and yung BO is, yung BO simple yung perimeter. No? BO. So, that is what? Apat. Apat na C plus D. Yan, apat na C plus D. O, yun. Apat na C plus D. Apat na C plus D. O, wherein, yung VU naman is, nasa column. So that is, 'di ba sa mismong column nandun din yung R1 mo? R3 pala pangalan natin, no. So nandun din yung R3. So yung shear, syempre yung net force niyan. So PU pababa, tapos may RU1, RU3 kang kumukontra. PU minus RU3. PU minus RU3. So yan, direct sub. Tama ba yung maging net natin? So dapat mga kilonewtons tayo dito. Tapos naka-millimeters naman tong mga dimension natin. Mas maganda. No more conversion na. So, VU ay yun. VU, 1,800 times 1,000 kilonewton. Kilo, tapos naging newton niya. Minus RU3360 kilonewton. VU over P for shear, 0.75. Kahit di na yan stated, dapat alam mo na yan. For NSAP 2015, di ba? BO, apat na C plus D. Hindi, sulat ko na lang as ganyan. Pero dapat naka-millimeters yan C plus D. Then times yung effective depth. Di ba? BOD lang naman yun. PBD. Ayan. PBD. Times D. Okay, so ang C natin ay, ano yun? Kalimutan ko agad. 500 millimeter square column. Tapos ang effective depth ay 600. Naka-millimeters dapat tayo. So, ayun. 0.722222. 727272. Ayun pala. 0.727. Ayan. And punching shear stress of the most heavily loaded pile. So, ganun lang din. 1, 2, 3, 4, 5. Alam mo na yung heavily loaded ay RU4 or RU5. Yun. Eh di yun lang din. Punching shear stress na most heavily loaded pile. RU. Pero yan ay hindi ka na di ba? Hindi ka na wala nang column dyan. Ayun. Ang gagawin natin dyan. Ang BO na nun ay, anong nakalagay? Ah, edges or corners ng columns, concentrated loads, or reaction areas. So ito rin pala yun, parehas lang din. Changes in slab or footing thickness. So parehas lang, dito pa rin yan sa A. Pero ang mangyayari, diameter ng piles na yung gagamitin natin. Yung piles na yung gagamitin natin. So D over 2 pa rin. Iyan ako nga. Hala, ay mali. Wow, mali. Ito pala dapat. Ayan, so gumigit na. Gitna, gitna. Nawala. So, ayan. Ito yung perimeter. Paano yung perimeter niyan? Ito, diameter ng pile. Di ba, diameter ng pile to. Alam mo yung diameter ng pile, binigay na yan. So, this is what? Oh, D over 2 pa rin yan. D over 2. Wala, ayun na. Ayan, D over 2, D over 2. Kaya bang ito na lang? Pwede naman. Duplicate ko na lang. Ayan, diameter ng pile. Plus yan.
Hala ka. Tanggal tuloy lahat. Hala, love ko. Tanggal tuloy lahat. Di mo hard press. Ayan. Goods na yan. Nawala. Ayan. Isa pa. Yun. So, that is the over 2. Di over 2 naman tong kabila. Ito ay diameter ng file, di ba? Ganun. So, yan naman yung magiging perimeter niya. Di ba yun yung BO? For two-way shear, critical section shall be located so that the perimeter BO is a minimum. BO, perimeter. Okay? Nasaan na tayo? So, dito pa rin yan naman. Copying ko lang din to. Yun lang din naman eh. Punching shear stress, V over VBO. BOD. Pero yung VU na nito ay wala nang PU. No? Wala nang PU doon. RU, ano na lang, RU4, RU5. RU4 or RU5, okay na yan. Yun na mismo yun. RU4. Ikaw ba si 4 or RU5? Okay na yan. Same lang naman yan eh. Then, ang perimeter ay hindi na square, kundi circle na siya. That's what? Perimeter BO ay pi diameter. Pi d, di ba? Ang diameter ay diameter ng pile plus diameter ng pile plus d over 2 plus d over 2 plus d na yun. Ayun. And that's it. So, ano na, VU, RU4, RU5, 20, ano ba? Most heavily? Ay, no, RU1, RU2 pala. Mali ako. Least heavily pala yung inano ko. Ito na lang. Ito na yung ano ko. Ito na yung susunod ko. Least heavily. Ito pala una ko nasulat. Ito ngayon. Goods na yan. So, yung isa pala yung most heavily loaded. Paano? Yan. So, RU1, RU2 pala. Nagamit pala lahat, no? RU1 equals RU2. Ayun lang naman yung ano lang naman magkakatalo sa kanila. Same lang yung diameter ng pile. Yun, babaguhin mo lang talaga. Di ba? Oh, so RU1, siguro lagay ko na lang to force para palitan ko mamaya. F over V, 0.75. O, tapos BO, ano yun? Pi. Pwede ba erecta ko na? Pi times diameter ng pile. Ano yun? Diameter ng pile, 350. 350. Plus, di na lang effective depth. Yung D over 2 effective depth yan. Di nakalagay dito, no? Pero effective depth na yan. Understood na yan. Pi, diameter, pile plus D. VBO na yon times D pa. Tama? So, for most heavily loaded, most stress, 397.5. 397.5 times 1,000. Effective depth ay 600. Ay, tama ba? May mali ba akong type? Ay, bakit 350? Ay, bakit 250? Ay, bakit 50 lang? Ayan, 0.296. O, yun na, 0.296. Then, para naman sa punching shear stress ng least heavily, di papalitan mo lang. Ito, 322.5 lang papalit mo. 322.5.
Nagamit pala lahat, no? Angas boy. 0.24. O, ayun. And that's it. How you solve this problem. Involving, yan. First video natin regarding pile caps. Foundation engineering na to eh. Alright? That's it. Thank you.